Exodo Kapitulo 37. Ang kaban ng tipan. At kahoy na akasiya ang ginawang kaban ni Bezalel, na may 2 sikot kalahati ang haba ni Yaon, at may 1 sikot kalahati ang luwang ni Yaon, at may 1 sikot kalahati ang taas ni Yaon. At kanyang binalot ng tag-anas na ginto sa loob at sa labas, at iginawa ng 1 kornis ang ginto sa palibot. At ipinagbubaw niya ng 4 na argolyang ginto, sa 4 na sulok ni Yaon, sa makatuwid bagay 2 argolya sa isang tagiliran. At siya'y gumawa ng mga pangga na kahoy na akasiya, at pinagbalot ng ginto. At isinuot ang mga pangga sa mga argolya, sa mga tagiliran ng kaban, upang mabuhat ang kaban. At gumawa siya ng 1 luklukan ng awa na tag-anas na ginto, na may 2 siko at kalahati ang haba, at may 1 sikot kalahati ang luwang. At siya'y gumawa ng 2 kerubong ginto, na niyari niya sa pamakpok sa 2 dulo ng luklukan ng awa. 1 kerubin sa isang dulo, at 1 kerubin sa kabilang dulo, nakaputol ng luklukan ng awa, ginawa niya ang mga kerubin sa 2 dulo. At ibinubuko ng mga kerubin ang mga pakpak na paitaas, na nalililiman ng kanilang mga pakpak ang luklukan ng awa, na nagkakaharap ang kanilang mga mukha, sa dakong luklukan ng awa nakaharap ang mga mukha ng mga kerubin. Ang mesa ng tinapay ng harapan. At ginawa rin niya ang dulang na kahoy na akasiya, na may 2 siko ang haba ni Yaon, at 1 siko ang luwang ni Yaon, at 1 sikot kalahati ang taas ni Yaon. At binalot niya ng tag-anas na ginto, at iginawa niya ng 1 kornis ang ginto sa palibot. At iginawa niya ng 1 gilid na may 1 kamay ang luwang sa palibot, at iginawa ng 1 ginintong kornisa ang gilid sa palibot. At ipinagbubaw ng 4 na argolyang ginto, at inilagay ang mga argolya sa 4 na sulok na ukol sa 4 na paa ni Yaon. Malapit sa gilid ang mga argolya, na daraanan ng mga pangga, upang mabuhat ang dulang. At ginawa niya ang mga pangga na kahoy na akasiya, at pinagbalot ng ginto, upang mabuhat ang dulang. At ginawa niyang tag-anas na ginto ang mga kasangkapang nasa ibabaw ng dulang, ang mga pinggan ni Yaon, at ang mga kutsara ni Yaon, at ang mga tasa ni Yaon, at ang mga kopa ni Yaon, na pagbubuhusan. Ang gintong lalawan. At kanyang ginawa ang kandelero na tag-anas na ginto, niyari niya sa pamukpok ang kandelero, ang tungtungan ni Yaon at ang haligi ni Yaon, ang mga kopa ni Yaon, ang mga globito ni Yaon, at ang mga bulaklak ay kaputol ni Yaon. At may 6 na sanggang lumalabas sa 2 tagiliran ni Yaon, 3 sanga ng kandelero ay sa isang tagiliran, at 3 sanga ng kandelero ay sa kabilang tagiliran. 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa isang sanga, 1 globito at 1 bulaklak, at 3 kopang anyong bulaklak ng almendro sa kabilang sanga, 1 globito at 1 bulaklak, gayon sa 6 na sanggang lumalabas sa kandelero. At sa kandelero ay may 4 na kopang anyong bulaklak ng almendro, 10 ng mga globito ni Yaon, at ng mga bulaklak ni Yaon. At may 1 globito sa ilalim ng 2 sa mga sanga na kaputol ni Yaon, at 1 globito sa ilalim ng kabilang 2 sa mga sanga na kaputol ni Yaon, at 1 globito sa ilalim ng 2 sanga na kaputol ni Yaon, sapagkat ang 6 na sanga ay lumalabas doon. Ang mga globito at ang mga sanga ay kaputol ng kandelero, ang kabuo ay 1 lamang putol na yari sa pamakpok, tag-anas na ginto. At kanyang ginawa ang mga ilawan niyaong 7, at ang mga pang-ipit ni Yaon, at ang mga pinggan ni Yaon, na tag-anas na ginto. Na 1 talento na tag-anas na ginto ginawa niya, at ang lahat ng mga kasangkapan ni Yaon. Ang altar ng insenso. At kanyang ginawa ang damba ng sauban na kahoy na akasiya, 1 siko ang haba ni Yaon, at 1 siko ang luwang ni Yaon, parisukat at 2 siko ang taas ni Yaon, ang mga anyong sungay ni Yaon ay kaputol din. At kanyang binalot ng tag-anas na ginto ang ibabaw ni Yaon, at ang mga tagiliran ni Yaon sa palibot, at ang mga anyong sungay ni Yaon, at kanyang iginawa ng 1 kornis ang ginto sa palibot. At iginawa niya ng 2 gintong argolya sa ilalim ng kornisa, sa dakong itaas ng 2 panig, sa ibabaw ng 2 panig, na pagsusuotan ng mga pangga upang mabuhat. At kanyang ginawa ang mga pangga na kahoy na akasiya, at mga binalot na ginto. At kanyang ginawa ang banal na langis na pangpahid, at ang tag-anas na kamangyan na mainam na pabango ayon sa katha ng manggagawa ng pabango.